What the mind forgets, the heart remembers. Ito ang paalala na may mga damdaming hindi basta-basta nawawala. Ang puso ay may sariling paraan ng pag-alala, mas malalim at mas matatag kaysa alaala ng isip. Dear Amihan Stories presents The Billionaire's Genius Twins Are Back. Written by Lulu Writes. Wow! Dito nagtatrabaho ang papa namin, Mama. Tanong ni Noah, ang 7 taong gulang at panganay na lalaki ng 28 anyos at half Filipino, half Japanese na si Yuka Saito. Pagpasok nila sa pamoso, futuristic at high-tech na lobby ng kauna-unahang billion-dollar tech company sa bansa. This place is called Castellano Tech PH, Kuya. Castellano. Ring a bell. Hindi lang basta nagtatrabaho ang papa natin sa cool at astig na lugar na to. Tingin ko, siyang may-ari nito kasi 'di ba, Castellano siya. Javier Castellano. Saad ni Hikari nakakambal ni Noah. Sabay hila sa kanyang kamay dahilan para mapabaling siya rito. Am I right, Mama? Kay Papa po ba ang place na to and dito natin siya kikitain? Segunda nito sabay linga sa paligid. Bago pa ito may makitang kung ano o kung sino, ay iminuwestra niya na ang ulo ni Hikari pabalik sa kanya. Astig! This place is so cool, and if our papa really owns this place, then it means our papa is cool too. Saad ni Noah sabay angat ng tingin sa kanya na tila naghihintay ito ng pagsang-ayon o kumpirmasyon na ang papa ng mga ito ay cool nga. Mama, nasan si Papa? Alam niya po bang nandito na tayo? Hindi mo po ba siya tatawagan? O gusto mo ba kami na lang ni Noah ang tatawag sa kanya para ma-surprise siya? Masusurprise talaga yun kapag nakita niya kayo. Pagsang-ayon niya sa bunso na kunot ang noong ipinako ang tingin sa kanya. Masusurprise talaga siya? In a good way or bad way? Yung pagkakasabi mo po kasi parang surprise ang pagdating namin dito na imbes matuwa siya ay aatakihin siya sa puso. Aatakihin sa puso? Sinong aatakihin sa puso, Hikari? Tanong ni Noah. Si Papa nga, Kuya. Hindi ka na naman kasi nakikinig eh. Nasaan bang focus mo? Sorry naman, nakaka-distract kasi itong office ni Papa. Parang gusto kong malaman ang functions ng lahat ng gadgets at technology na nakikita ko. Kuya, focus muna. Pagalit nitong pukaw sa atensyon ng mas nakatatandang kapatid. Nang masiguro nito na focus na si Noah, ay saka ito muling gumaling sa kanya na para bang inaasahan na nito na agad niyang ipagpapatuloy ang naputol nilang pag-uusap kanina. So, Mama, si Papa nasan na? Nauutal niyang panimula sabay hawak sa tuwid niyang bangs na pakiramdam niya ay kumukulot na gawa sa stress. So, hindi nga po alam ni Papa na nandito tayo. Hindi alam ng papa niyo na may anak na siya. Pag-amin niya na madramang nagpabuka sa bibig ng dalawang bata kasabay ng sabay na paghakbang palayo sa kanya. Kaya hindi kami pinupuntahan ni Papa at ninadalaw kasi hindi niya alam na may anak pala siya. Tanong ni Hikari. Nang makita nito ang pag-alagala na naman sa ibang bagay ang tingin ni Noah, ay muli niya iyong niyugyog. Kuya! Alam ko, narinig ko. Hindi alam ng Papa natin na Papa natin siya. And because we are here today, looking for him, he is in for the biggest shock of his life. Sagot nito sabay tingin sa kanya. And you're calm? Why are you so calm? Akala ko ba natatakot ka na baka hindi tayo tanggap ng Papa natin? Paano kung ayaw niya sa atin, Kuya? Paano kung sabihin niya ang security na paalisin tayo rito? Na trespasser tayo? Eh di aalis tayo. Babalik tayo sa Japan. Kung ayaw sa atin ng Papa natin, it's his loss, not ours. Kasi nawalan siya ng 2 baby geniuses. Kung ayaw niya sa atin, may mama pa naman tayo. At hindi tayo ang iwan ni Mama. Di ba po ba, Ma? Tanong ni Noah. Nang mapansin nito na parang nag-hyperventilate siya, gawa ng kaba, ay dali-dali siya nitong niyugyog, dahilan para mapasnap back into reality siya.
Pero bago tayo umalis at bumalik sa Japan, can I steal one of his tech gadgets? Ang angas po kasi talaga ng mga nakikita kong gadgets as mini robot mama. Okay, stop. Stop. Breathe in and breathe out. Anya sa kambal. Sa ating tatlo, parang ikaw lang po ang may need ng breathe in and breathe out. Para ka na nagkukulay violet Kanina ka pa po ba hindi humihinga ng maayos, mama? Pag-usisa ni Hikari na kinuha ang inhaler mula sa bag at inabot yun sa kanya para gamitin. Babies, will you please help mama out? Opo naman, mama. Ano po bang gusto nyo? Tanong ni Hikari. Hikari, can you keep your what-ifs to yourself? Kailangan ko kasi ng lakas ng loob para lumakad sa opisina ng papa ninyo. At i-anunsyo na may super opinionated twins na naghihintay sa kanya sa baba. At ikaw naman, Noah, hands to yourself ha? Kahit gaano kaganda, kaastig, at ka-state-of-the-art ang tech gadget na makikita mo rito, wag na wag mong papakailaman please. Kasi pag nasira mo yon, wala tayong may pambabayad anak. Hindi ko pa man din alam kung ilang milyon na nagastos ng kumpanyang ito para sa mini robots at kung ano-anong technologies na nakakita natin dito. Mama? Tawag ni Hikari. Breathe in and breathe out po. Nakalimutan mo na namang huminga At one shade darker ng pagiging violet mo. Biro nito na hindi niya alam kung talaga bang biro lang sapagkat alam niyang mataas ang chance na nag-uubi na nga ang balat niya gawa ng pagpipigil niya ng hininga. You got this, mama. Kapag inaway ka ng papa namin, magsumbong ka lang po sa amin at kami ang rest back mo. Saad ni Noah sabay pakita ng kamao na ito na agad niyang sinuksok sa bulsa ng pantalong suot nito. I got this and there's no need for violence. Nandito tayo para makilala niyo ang papa niyo. Hindi para rumesbak, okay? Mahigpit niyang paalala sa dalawa bago niya pinaupo ang mga ito sa leather couch ng lobby matapos niyang bilinan na stay put lang muna at aakyat na siya sa opisina ng ama ng mga ito. This way to the CEO's office, ma'am. Pagpasok niyo sa loob, meron lang po kayong 20 minutos para sabihin at ipaliwanag ang pakay niyo sa kanya. 20 minutes? 20 minutes lang? Bakit 20 minutes lang may appointment naman ako sa kanya. Puno po kasi talaga ang schedule ni Mr. Castellano ngayong araw. Pero kung napik naman na po ng sasabihin nyo o proposal nyong interest niya, panigurado magpaparequest siya ng reschedule ng panibagong appointment. Yung may mas mahabang oras para mapag-usapan nyo po ng maayos ang pag-uusapan ninyo. Ano bang gusto nyo pong pag-usapan ninyo? Tanong nito na buti na lang ay hindi na niya kailangang sagutin sapagkat narating na nila ang pinto ng CEO's office. Pagpasok sa loob ng opisina, na isang tingin pa lang niya ay nagme-make sense na kung bakit clean at slick ang tila tema ng interior design ay dumoble ang kabog ng kanyang dibdib. Mahina siyang napamura. Hindi sa takot nang mapunta sa kanya ang mata nito kung hindi sa gulat sapagkat triple ang iginawa po ng lalaking siyang dahilan kung bakit mayroon siyang pares ng cute at adorable na anak. Yuka. Nang marinig niya kung paanong walang kahirap-hirap na lumabas sa bibig nito ang kanyang pangalan, ay bahagyang nabawasan ng kanyang takot at kaba at wala ng pag-aalinlangan itong inilapitan. I mean, Mesa ito. You feel familiar? Sabi ni Javier Castellano. I feel familiar? I feel familiar and not look familiar? Naguguluhan niyang tanong sapagkat hindi niya alam kung yun ba talaga ang punto nito o namali lang ito ng tanong. You feel familiar? Have we met before? Saan? Tanong nito habang nakatingin sa kanya na para bang pilit siya nitong inaaral. Have we met before? Parang parot niyang ulit. Nang matanto nito na sinasabi niya lang muli ang sinasabi nito, ay magkasalubong ang kilay na mas sumeryoso pa ang tingin nito sa kanya. Uulitin mo lang ba lahat ng sinasabi ko? Talaga bang hindi mo ko naaalala? You met me 8 years ago. Talunton niya sa pagbabaka sakali na kapag sinimulan niya roon ay sunod-sunod nang babalik dito ang gabing pinagsaluhan nila. Pati na rin ang umaga na galit siyang pinaalis nito at tinapunan ng pera. Ngunit ang itsura nito ay mahahalin tulad niya sa kanyang kambal na punong-puno ng kamusmusan at pagkalito sa tuwing hindi maisip ng dalawa kung ano bang kasalanan ng mga ito kapag may ginawang hindi dapat.
8 years ago. And your name is Yuka Saito. Tanong nito na kanyang tinanguan. Saglit itong natigilan. Hindi niya alam kung nasisiraan ba siya, pero pakiramdam niya ay may nakakita talaga ito sa glasses na suot na tanging ito lang ang nakakakita. You're lying. I just went through the files of everyone I met 6 years ago. Walang Yuka Saito. You just went through the files of everyone you met 6 years ago? Kailan? Anong files? Anong pinagsasabi mo? Hay ka ba? Sunod-sunod at ang gagalaiti niyang tanong. Nang makita ang labis na pagkalito na para bang clueless ng talaga nga ito sa kanyang pagkakakinanlangin, ay malalim na lang siyang bumuntong hininga. I'm sorry, but this is a mistake. A big mistake. I'm so sorry for wasting your time, Javier Castellano. May paklang saad niya bago ito tinalikuran. I should have listened to my gut feel. I should have known that this would be an epic fail. A big disaster. Bulong niya sa sarili at itutulak na sana ang pinto, palabas, nang bigla na lang siyang pumitik at tumarap sa CEO na parang may malalim na iniisip. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal mong sabihin sa akin nung gabing yon na that was the best night of your life. Tas bigla mo akong pinaulan na ng pera na parang bayaran. At ngayon, hindi mo na ako maalala? Makarama ka sana. Hindi man ngayon, pero sana makarma kang hinampak ka. Sigaw niya at nagkapadyak-padyak ng nilayasan ng CEO's office ng Castellano Tech. Diyos ko naman, Yuka. Bakit mo sinabi yun? Hindi ka ba nag-iisip? Ang tanda-tanda mo na rin, pero kung umasta ka minsan, para kang walang panagkatandaan eh. Pagalit niyang bulong sa sarili at kulang na lang ay kurutin niya ang sariling tagiliran. Paglabas niya ng elevator, agad siyang dumiretso sa couch sa lobby, kung saan niya iniwan ang kambal, at nang ang makita niya roon ay ang Tamagotchi keychain na pag-aari ni Noah, ay agad niya iyong dinampot sabay takbo sa security guard. Yes, ma'am. May napansin po ba kayong dalawang bata roon sa sofa? Iniwan ko sila 10 minutes ago para kausapin ng CEO niyo. Pero basta kambal po sila. Lampas bewang ko na yung tangkad. Yung babaeng bata si Hikari. Straight na straight ang buhok na may bangs. Naka-pink dress at may suot ng rubber shoes na katulad ng kakambal niyang lalaki. Yung batang lalaki naman, medyo curly hair. Yung curly hair ng CEO niyo, ganun na ganun. Kilala niyo ba si Conan sa Detective Conan? Halos ganoon ang suot niya. Ano po? Nakita niyo po ba? Hindi. Nakidnap na kaya ang mga anak ko? Natataranta niyang tanong. Babalik ba ako sa taas? Sasabihin ko ba kay Javier na nawawalang anak namin? Na baka nakidnap ang kambal? Wala pa naman akong sapat na pera pang ransom. Nawawalang anak namin. Si Yuka Saito bang nagsabi nun? Tanong ng baritonong boses na lumabas sa walkie-talkie na hawak ng security guard. Kuya, ano yan? Narinig niya ba ang mga sinabi ko? Opo, ma'am. Niraradyo ko kasi sa ibang security yung description na binibigay ninyo. Baka nakita nila yung dalawang bata. Sigurado ko nandito lang ang dalawang yun. Bantay sarado ko naman itong area na to at sure akong walang batang nakalabas o nakidnap. Pero bakit may walkie-talkie siya? Paano nagkaroon ng walkie-talkie ang CEO nyo? Natataranta niyang tanong. Ngunit nang maalala na mas importanteng mahanap niya ang kambal, ay iniba na niya ang kanyang inuusisa. Anong sabi ng ibang nakarinig sa'yo? May nakita raw ba silang mga bata? Nasaan daw? Pagkarinig niya ng kumpirmasyon mula sa walkie-talkie na hawak ng security guard na nakita na ang kambal sa isang AI testing facility, ay dali-dali na siya nitong sinamahan papunta roon. Facial scan and recognition. Complete. Possible family match. Found. Subject A matches Javier Castellano. Probability of parental relationship, 92.7%. Bago matapos ng kung ano o robotic AI technology ang ginagawa nitong diagnosis kay Noah na nakatayo sa isang platform at pinasasadahan ng green laser beams na nag-scan ng muka at kabuuan nito, ay dali-dali niya nang kinuha ang panganay. Saka sinunod si Hikari na sigurado siyang nakapila rin para subukan ang facial recognition technology na hindi niya alam kung paano napakialaman ni Noah, ganoon silang magkapatid lang ang tao sa testing facility. Anong ginagawa niyo rito? Hindi bang sabi ko sa inyo, huwag kayong aalis sa lobby? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo ninyo?
Hindi niya na napigilan ang mapasigaw. Nang matanto niya na sa kauna-unahang pagkakataon ay napagtaasan niya ng boses ang kambal at halata ang takot ng mga ito sa kanya, ay agad siyang kumalma at malalim na bumuntong hininga. I'm sorry, Mama. Na-bored po kasi kami kaya niyaya ko si Hikari na mag-ikot-ikot. Tapos nakita po namin itong testing facility at narinig sa group of investors, nakakalabas lang kumpara sa ng tech na ginagawa rito sa lab. Paunang paliwanag ni Noah, sabay tingin kay Hikari na tila senyas na ito na ang magtuloy. Almost done pa lang daw po ang AI technology na ito. Pero kaya raw po nitong mag-perform ng facial recognition sa isang subject, tapos aaralin nito kung may kamatch ba ang facial features ng test subject sa system niya, at kung meron ay susubukan nitong i-determine ang possible percentage ng paternity, at gagamitin daw po itong invention sa mga CCTVs, added feature for safety. Something like that, sabi sa manual na nabasa namin bago kami nang ialam. Tama na. Awat niya sa kambal sabay buntong hininga. All this stuff about advanced AI technology is making me dizzy. Ayoko na. Uuwi na tayong tatlo. At grounded kayong dalawa kasi nakikialam kayo ng mga bagay na hindi nyo dapat pinapakialaman. Pero Mama, Wala nang pero-pero, Noah, ha? Halika na. Makikinig ba kayo sa akin o gusto nyo na talaga na magalit ako sa inyo? hindi po. Sorry po, Mama. Sabay na sabi ng dalawa. Pagpihit sa pinto ng testing facility, ay dali-dali niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa palapulsuhan ng dalawang bata upang mapigilan ang mga ito sa pagtakbo kay Javier na may hawak na walkie-talkie na bumungad sa kanila. Si Papa. Bulong ni Hikari na bagaman pilit ng kumakawala sa kanya ay hindi niya pa rin binitawan. Mama, si Papa. Nandito na si Papa. Nakita niya na tayo. Hindi siyang papa ninyo. Tangkang pagsisinungaling niya at igigiya na sana ang dalawa palabas nang biglang magmatigas ang mga ito. Hikari, Noah, halika na! Paano pong hindi? Kamukha niya yung nag-flash na picture doon. Siya yung Javier Castellano. At sabi mo po, Javier Castellano ang pangalan ng Papa namin. Pagdadahilan ni Hikari. Astig, kahit nasa testing stage pa lang yung technology na dinedevelop ni na Papa, gumagana na. Noah, Hikari, tara na sabi eh. Baka masaktan mo mga bata, Yuka. Excuse me. Galit niyang sansala sa pag-aawat ni Javier. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Pero pamilyar ka talaga sa akin. At malakas ang kutob ko na kung ano mang sasabihin mo sa akin ay totoo. Kaya makikinig ako. Mama, Tawag ni Hikari dahilan para lumuwag ang pagkakahawak niya rito at kay Noah. Let's go back to square one. Let's redo all of this. Mag-usap ulit tayo. Sabihin mo sa akin kung ano nangyayari at magpapaliwanag din ako. Anito. Mama, Ulit ni Hikari kasabay ng marahan nitong paghila sa kanyang braso. magpapaliwanag daw po siya. Baby, narinig ko. Pero Napifeel kong naiinis ka po kay Papa. Hindi ko alam kung anong kasalanan niya sa'yo. Pero di ba ikaw ang nagsabi sa amin ni Noah na kahit gaano tayo kagulit ay dapat pinakikinggan ang paliwanag ng isang tao para magkaintindihan at magkabati po. Tulad ng pinagagawa mo sa amin ni Kuya kapag nag-aaway kami. Opo nga, Mama. We came all the way here from Japan at mukha namang gusto kaming makilala ni Papa. Kaya pwede po bang hayaan niyo siya magpaliwanag? Pakinggan niyo na po ang isa't isa para magkaayos na po kayo. Para meron na tayong one big happy family. they are smart. Genius si Steven. I know. Pagtatapos niya sa sinasabi ni Javier, bago siya muling humarap sa dalawang bata at lumuhod sa harap ng mga ito. Okay, mag-uusap ulit kami ni Papa niyo. Pero pwede ba? Mag-promise kayo na this time around ay makikinig na kayo sa akin at hindi na talaga pupunta sa kung saan. Ang sekretarya ko muna bahala sa mga anak natin. Ani Javier, dahilan para mapatingin siya rito. Mga anak natin. Just wow. Parang kanina lang, tinawag mo kong sinungaling ah. Yuka, please. Pakiusap nito na kanyang tinunguan pagkatapos niyang huminga ng malalim. Mama,
Hindi na po ba namin siya pwedeng yakapin? O kahit saglit na touch lang? For confirmation lang na totoong tao nga siya at hindi robot na nagpapanggap na papa namin. Nakita mo naman po, di ba, na kung ano-anong technologies ang meron sila rito. Hindi po malabo na kaya nilang gumawa ng robot at ng clone. Right? Ani Noah at pinaningkitan niya ito ng mata. Opo nga. Sabi ko nga enough about robots and technologies na eh. Pero mama, tama si kuya. I-sure muna natin na tao talaga siya at hindi gawang lab. Sigunda ni Hikari. Bago pa siya tuluyang maturete sa what-ifs at theory ng dalawa ay tumango na siya bilang pagpayag. Mama, totoong tao siya. He is warm and soft and he feels so familiar. Paliwanag at pagdedescribe ni Hikari. Of course, he feels familiar. Sa kanya rin tayo galing eh. Nakikilala ng cells at genes natin ang cells at genes niya. Parang bulalit na science geek na paliwanag ni Noah na hindi niya sigurado kung talagang may basihan ba. Pagluhod nito sa harap ng kambal at pagyakap ng dalawa ay agad siyang nag-iwas ng tingin. Hindi niya kayang pagmasdan kung paano mahigpit na niyayakap ng tatlo ang isa't isa sapagkat hindi niya magawang hindi sisihin ang sarili. Pakiramdam niya ay malaki ang kasalanan niya sa mag-ama sapagkat siya ang dahilan kung bakit hindi agad nakilala ng mga ito ang isa't isa. Umiiyak ka po. Punong-puno ng kamusmusang tanong ni Hikari. At pagbalik niya ng tingin sa tatlo, ay nakita nga niyang lumuluha nga ito. I think it's tears of joy dahil sa talon ng dugo. Bulong ni Noah. Lukso ng dugo, kuya. Hindi talon ng dugo. Alam mo ikaw, pagdating sa science and gadgets and technologies, ang smart-smart mo. Pero sa iba, ayoko na lang talaga mag-talk. Are they always like this? Parang namamanghang tanong ni Javier. Na parang aso't pusa. Oo, but don't get it wrong. Kahit na ang primary hobby ng dalawang yan ay ang magdiskusyonan, malakas pa rin magkampihan yan. Naiiling niyang paliwanag dito. Nang mapansin niyang nakikipagnitian na siya kay Javier, ay agad niya iyong binawi, sabay irap dito. Sige po, Sir Javier. Pwede na po kayo mag-usap. Ako na pong bahala sa anak ninyo. Singit ng sekretarya ng lalaki, dahilan para muli at agad niyang ibaling ang tingin sa dalawang bata. Be good, okay? Huwag niyo siyang papahirapan. And Noah? Mama? Please anak, huwag ka na mangialam ng kahit na ano rito ha. Baka aksidente ka pang makapagsimula ng tech revolution eh. Anya sa kanaunang lumabas ng testing facility pabalik sa CEO's office. You came here to tell me about my kids. Bakit hindi mo tinuloy? Salubong nito pagpasok nila sa opisina. Aba, bakit parang kasalanan ko lahat? Okay, maaaring majority na nangyayari ngayon ay kasalanan ko. Pero may kasalanan ka rin. 8 years ago, after that forsaken night, I woke up to you, waking me up with a file of cash in hand. Sabi mo, wag na ulit kitang guguluhin. Na malaking pagkakamali ang nangyari at tinawag mo kong scheming woman. Ikaw naman itong nagkama sa akin. Ikaw itong nang akit. Nagsimula ng init at bumigay lang ako. Tapos kinabukasan, ikaw ang galit na parang ikaw ang naging biktima at naagrabyado. I did all of that. Kakasabi ko lang hindi ba? Mukha ba akong sinungaling? Scammer? At saka bakit ang clueless mo? May amnesia ka ba? Naiirita niyang tanong. Tahimik at pikit mata siyang nagpa-practice ng breathing exercise at pagmulat ay nagawa niyang mas maging kalmado. Ano? May amnesia ka ba? Hello? Javier, will you please say something? Anything na makakatulong sa aking intindihin ka? Pagkatapos na nangyari sa atin, nung gabing yun, nakatulog ba ako kagad? Or did you see me encode something on my phone or my laptop? Ano? Javier, ang sabi ko, say something na makakatulong sa akin na intindihin ka. Hindi yung mas lalo ko maguguluhan. Muli siyang humigit ng hangin mula sa kanyang baga at humarap dito. I see. You're still not ready for them. For us. Trust me. Wala naman kaming balak na ipilit ang sarili namin. Gusto ko lang makita at makilala ng kambal kahit isang beses. Nakita ka nila at nakilala. I guess this would be enough. Sasabihin ko na lang na masyado kang busy. Na hindi mo pa rin kayang gampanan ang role mo sa buhay nila. Yuka, will you listen to me first? And answer me first.
Just answer me first. Nakita mo ba ako nag-encode na kung ano sa phone ko pagkatapos nating pagsaluhan ng gabing yun? Hindi. As far as I can remember, hindi mo na nahawakan pa ang phone mo pagkatapos ng ginawa natin. Nakatulog ka na. Yan, nasagot ko na. Okay na? Pwede na ba kaming umalis ng mga bata? Hindi. Maagap nitong sagot sa kanya. Yun palang dahilan kung bakit pamilyar ka at bakit pakiramdam ko nakita na tayo. Kahit wala kang files at record sa tech eyeglass ko. Ano? Alam mo manang-mana sa'yo si Noah. Pareho kayong mahilig magsabi ng kung ano-ano na kayo lang ang nakakagets. Yuka, I can explain. I think I know what happened. Maupo ka at makinig ka sa akin. Pagkasunod niya sa gusto nitong mangyari, ay inabot nito ang thin-framed eyeglasses na suot nito. Anong gagawin ko rito? Tanong niya at casual na sinuot ang salamin. Isang segundo pagkatapos niya iyong isuot, ay agad niya rin iyong hinubad at binalik kay Javier. What the heck did I just see? Monitor? Yung salamin mo, parang monitor ng computer. Parang katulad doon nakakita ni Tony Stark sa helmet niya sa suot niya sa Iron Man. Ang necklace na to. Ang nag-iisang bagay na tumutulong sa akin na magkaroon ng normal na buhay, Yuka. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Hindi ko na naman siya maintindihan. Diyos ko po talaga. Masyado lang ba siyang matalino at ang mga anak ko? O talagang bobo lang kaya ako? Kaya minsan nahihirapan akong intindihin sila. Yuka, 10 years ago, na-aksidente kami ng lolo ko sa US. That accident killed my grandfather. And though I survived, I didn't came out unscathed. Nagkaroon ako ng anterograde amnesia dahil sa aksidenteng yun. Antero what? Anterograde amnesia. Ulit nito sa boses na punong-puno ng pagpapasensya. Ano yun, Javier? Alam ko kung ano yung amnesia. Pero yung anterograde na sinasabi mo, ngayon ko lang narinig yan. Isa yung klase ng amnesia kung saan ang taong meron nun ay hindi na kaya pang bumuo ng bagong memory. At ang alaala niya, yun na lang ang memory na meron siya bago nangyaring aksidente. Ha? Bulong nito. I mean, naniniwala ako sa sinasabi mo Sinusubukan kitang intindihin. Sadyang marami lang akong katanungan. Kung nagkaroon ka ng anterograde amnesia, paano ka pa makakapag-function properly? I mean, paano ka pa nakakapagtrabaho rito? Paano mo na ipagpapatuloy ang innovation mo kung pagising mo bukas, hindi mo na maalala ang mga ginawa mo ngayon? Tanong niya at imbis na sagutin siya gamit ang salita, ay inayos nito ang suot na eyeglasses. Right. Sabi mo nga kanina na yan ang tumutulong sa'yo para magkaroon ng maayos na buhay. Pero please bear with me. Paano ka natutulungan ng salaming yan? Like what you saw earlier. Hindi basta-basta ang salamin nito. The super smart eyeglasses that my father and a group of experts had invented is a state-of-the-art gadget. May malitong camera, cheap at recording device. Nire-record ng camera ang lahat ng nakikita ko sa buong araw. And I mean lahat. Mapatao man yan o pangyayari. And by the end of the day, with the use of a special app, ine-encode ko sa system ng eyeglasses na to ang information ng pangyayari o tao na kailangan kong maalala. Its smart system would then save a clip or a picture of that person with their information as well as our history and relationship. Para bukas pagising ko at pagsuot ko nito, ay ipa-flash nito ang mga events at tao na kailangan kong maalala. Saglit itong tumigil sa pagpapaliwanag sa kanya. Binuka niya ang labi at nang hindi niya ma-finalize ang gusto niyang itanong, ay muli na lang niya iyong tinikom. I know, it sounds too complicated. And trust me, but as long as I have encoded one's information before I sleep at night, pagising ko, kaya ko maalala ang taong yun sa tulong ng salamin ko. At isa pa, sa maraming function ng salamin ko, ay facial scan. Ini-scan nito ang mga mukha ng nakakasalamuha ko. At naglalabas din ito ng note para makilala kong isang tao. Para makamusta at mabati ko sila sakaling biglaan ko silang makita. At ikaw lang ang nakakakita nun? Parang one-way mirror na smart monitor ang lens niyang salamin mo na may nangyayaring kung ano-ano? Ganun na nga. Sang-ayon nito. At dahil hindi mo na-encode ang information ko ng gabing yun, wala akong data riyan sa super smart techie na salamin mo. Kaya ganun ang reaksyon mo nung umaga? I'm sorry, Yuka.
I'm really, really sorry. I know that all of this sounds too troubling and complicated. Pero trust me, hanggang nasisave ko every night ang mga kailangan kong maalala, pagising kinabukasan, magiging ayos ang lahat. Kaya kong pagmukain na normal ang lahat. Maagat nitong paliwanag na hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi ko lang kaya mag-form at mag-save ng memory on my own. But as long as I have these eyeglasses, I'll be like any normal functioning human being. Pero ang komplikado pa rin, Javier. Alam ko, Yuka. Kung meron mang nakakaalam kung gaano kakomplikado ang buhay ko, ako yun. But please trust me. I need you to trust me. Na kaya ko magpakatatay sa anak natin. Hindi magiging hadlang ang kondisyon ko para magpakaama sa kanila. Paanong hindi? Kung wala ngang salamin, wala kang maaalala. Kaya nga hindi ito mawawala sa tabi ko. And besides, I only lost my ability to form a new memory. Nagawa na namin ang paraan kung paano ang ayusin sa tulong ng technology. But not my ability to love. And I felt it. From the moment I saw you, even with no memories, I somehow know you are familiar with me. At ang mga bata, nararamdaman ko may koneksyon ako sa kanila. Ramdam mong pamilyar ako sa'yo. Nung umagang yun, grabe yung pang-aaway at pandidiri mo sa akin. Huwag mong itanggi na hindi mo ako inaway. Hindi mo pwedeng itanggi na yun ang nangyari kasi ako lang ang nakakaalala ng nangyari. At hindi ko yun makakalimutan. I was shocked, okay? And I know I should not use that an excuse. But I think that's what happened. Nagulat ako at natakot kasi wala akong ka-idea kung sino ka noon. Dahil wala akong makuhang sagot sa salamin ko nung sinuot ko. Pagkatapos siya nitong tensyahin, ay lakas loob nitong kinuha ang kanyang kamay at may pakikiusap na ginagap iyon. Yuka, please, don't take them away from me. Huwag mo naman akong pahirapan dahil lang sa kondisyon ko. Fine. Alang-alang sa mga bata dahil gusto't kailangan nila ng ama. Susubukan natin to. Pero sa oras na ma-realize natin na masyadong komplikado ito at hindi natin kaya magkaroon ng normal na family dynamic or in any way, masaktan mo physically o emotionally ang mga anak ko, ititigil natin to. Payag ako. Payag ako, Yuka. Thank you so much. Bagaman tripling mas matalino kaysa sa normal na mga batang kaedaran, ay nahirapan pa rin siyang i-explain ang kondisyon ni Javier sa kambal at tuluyan lang nagets ng mga ito ang sitwasyon nang mag-step in si Javier at ito na mismo ang magpaliwanag ng sariling medical condition. Buong akala niya ay mahihirapan silang mag-iina. Ngunit totoo ang sinasabi ni Javier na sa tulong ng eyeglasses nito ay nakakapag-function nga ito ng maayos na para bang walang mali rito sapagkat sa magdadalawang buwan nilang pananatili sa poder nito upang magkakilala at mas lalo pang maglapit ang mag-aama ay wala naman silang naging problema. Papa? Patanong na tawag ni Noah sa kalagitnaan ng kanilang pag-aagahan. If your eyeglasses is the only thing that could help you move and function properly like us, ano po mangyayari kapag nasira yan? Marami akong ganito sa HQ. Para kapag nasira to, agad ko mapapalitan. How about yung data po na nakastore sa salamin na yan? Mawawala po. Nope. Alam niyo ba yung iCloud ng iPhone, di ba? Kung saan nakasave ang data ng phone na kailangan mo lang mag-login sa bagong device para ma-access. Opo. Parang ganon din po ba yung mga smart eyeglasses mo, Dad? May ganong program po? Paniniguradong tanong ni Hikari na tinanguan ng ama. That's a good news po, di ba, Mama? Oo. Kasi hindi niya po tayo makakalimutan ever. Di ba, Papa? Hindi mo na kami makakalimutan. That would be impossible now. Paninigurado ng lalaki bago hinalikan ang pisngi ni Hikari. Isa pa, matagal-tagal na rin tayo nagsasama. At ngayon, ayon sa articles na nakita ko online, kapag daw mahal ng puso ng tao ang isang tao, maaalala ng puso na mahal niya ang taong yun. Ano nga yun? May quotes po yun Papa. Alam mo ba yun? The heart remembers what the mind forgets. Sagot nito habang nakatingin sa kanya, dahilan para mabilaukan siya ng cereal na kinakain at sunod-sunod na mapaubo. Mama, okay ka lang po ba? Hindi ka na naman siguro nagdadahan-dahan sa pagkain. Paninisi ni Noah habang humahaplos sa kanyang likod kasi nauna na si Javier sa pagbibigay sa kanya ng tubig. Thank you.
Anya bago tuluyang inubos ang laman ng baso. Okay ka na po, Mama? Punong-puno ng kamusmusan na paninigurado ni Hikari na kanyang inuoohan bago siya muling bumalik sa pagkain. Are you sure you're okay? Wala ka na ibang kailangan. Bulong ni Javier. Personal space? Bulong niya rito pabalik. Kailangan ko ng personal space kasi kung magpapatuloy ka sa paglilingkis sa akin habang naka-black fitted shirt ka at gray sweats, baka bigla ako mabilaukan. Is that your way of asking me to stop tempting you? Hoy, ang aga-aga naman ang kapal ng mukha mo. Tsaka seriously, sa harap pa talaga ng cereal kong may mamahaling oat milk at sa harap ng mga anak natin, saka ka makikipagharutan? Ha? Nakikipagharutan ba ako sa'yo? Parang hindi naman ah. Oo kaya, inaakit mo ako. Pasimple mo akong inaakit. Alam mo na nga na inaakit mo ako kasi nagtatanong ka eh. Kung hindi mo ako inaakit, hindi mo itatanong kung naaakit na ako. So, naaakit ka nga. Gray sweats ang weakness mo, Yuka. Oo, ano? Hindi no? Pagtangging niya sa mas mataas na boses, dahilan para mapabaling ang kambal sa kanilang direksyon. What is it, Mama? Nakaabang sa sagot niya ang tanong ni Noah. Ano pong hindi? Hindi raw siya naaakit sa akin. Kanina ko pa napapansin na panay ang sulyap niya. Kahit huli na sapagkat narinig na ng mga bata ang pinagsasabi nito, ay dali-dali niya pa rin tinakpan ang bibig ni Javier. Sabay hila rito palabas ng dining room. Mama, saan kayo pupunta? Sa room. Sabi niya. Gusto raw muna ako masolo ng mama niyo kaya dyan muna lang kayo ah. Pagbigyan muna natin ng mama niyo baka umiyak to eh. Javier, isa! Sita niya sabay may constipated na ngiti sa labing gumaling sa kambal. Huwag kayong maniniwala sa pinagsasabi ng papa ninyo ah. Alam niyo naman na malaki ang role ng smart eyeglasses niya para makapag-function siya ng maayos, di ba? Yung salamin niya, may problema ang salamin niya kaya kung ano-anong sinasabi niya. Diyan lang kayo ah, papalitan lang namin to. Paliwanag niya at binitawan lang ang bibig ni Javier nang makapasok na sila sa master's bedroom na kanyang ginagamit. Sira ulo ka? Kung ano-anong sinasabi mo sa mga bata. Alam mo namang mabilis mapimake up ang mga yun, di ba? Nang aksidenteng mapunta ang paningin niya sa pundiyo ng great sweats nito ay agad niyang ipinikit ang mga mata na para bang illegal na pagmasdan niya yon. At sinasabi ko na nga ba Sinasabi ko na nga ba na nitong mga nakaraang linggo ay sinusubukan mo akong akitin? I knew it. I knew that I was just imagining things. Nakikipagharutan ka talaga sa akin, oh. Huwag mong itatanggi. Sa wakas, napansin mo na rin. Nakikipagharutan ka nga talaga sa akin? Bigla siyang sininok at sa gulat niya ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit? Why do you think? Kasi nanay ako ng mga anak natin. Tama ang kambal. You can be slow sometimes. Buti na lang talaga at katalinuhan kong namana ng dalawa. Ah, ganon. Hamon niya at hihilahin na sana ang buhok nito nang bigla nitong nahuli ang kanyang palapulsuhan. Humawak sa kanyang bewang sabay tulak at pako sa kanya sa ibabaw ng malambot niyang kama. Tatanungin kita ulit. Bakit nakikipagharutan ang isang lalaki sa isang babae? Kasi malandi ang lalaking yun at para mawala ang kalandian ng lalaking yun ay kailangan niyang asinan. Saglit na dumampi ang labi nito sa labi niya at bago niya maproseso ang pagnanakaw ng halik na ginawa nito ay muli na nitong naibalik ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hoy! Magnanakaw ka ah! Gusto mo ibalik ko? Hindi, wag na. Wag na at baka kumalas ang kung anumang pising kumukontrol sa akin at sa urges ko. Nakakahiya naman eh. Padalagang Pilipina pa naman ako. May ilang katanungan ako sa iyo, Yuka. Kailangan ba talaga nakapatong ka sa akin? At medyo malaswa ang posisyon natin habang tinatanong mo sa akin ang kung anumang yang itatanong mo? Pambabara niya sabay ngisi nang makita ang madilim na pagbabanta sa mga mata nito. Paano kita masasagot ng maayos kung nadidistract ako sa katawan nating ganito? Maupo tayo, Javier, at mag-usap ng may proper na personal space sa pagitan natin tulad ng ibang normal na tao. Mas gusto kong ganito. Para kapag mali ang sagot mo, bahalikan kita kagad. Ano? One wrong answer. One kiss, Yuka. Hoy! And here goes my question number 1. Javier, teka. Hindi pa nga ako pumapayag sa kondisyon mo eh. Ayaw mo. Tanong nito dahilan para mag-iwas siya ng tingin.
Ngunit dali-dali nitong giniya ang ulo niya pabalik. Ayaw mo? Ulit nito. Teka, wag mo nga akong binibigla. Wag mo akong winawarsyak. Oo na, gusto ko na sa gusto. Pwede bang hayaan mo akong magpakipot muna? Tanong niyang nagpahalakak dito. Let's circle back to question number 1. Bakit sa tingin mo nilalandi ng isang lalaki ang isang babae? Yuka, sagot. Teka lang naman. Para magpapansin? Look, I don't know. Hindi ko naman nine-entertain ng mga nanlalandi sa akin noon. Kaya wala akong time na i-digest kung bakit nila yun ginagawa. Next question. Tamang sagot ko? Walang kiss? Gulat niyang tanong at napanguso na lang sa kahihiyan nang mapagtanto niyang nadula siya at inilaglag ang sarili niyang bibig. Kung nanlalandi ang isang lalaki, para magpapansin, bakit sa tingin mo ginagawa ko yun sa'yo? Bakit kita nilalandi? I don't know. Anya, sa pag-aakalang ipa-flag iyon ni Javier bilang maling sagot at tahalikan siya, ay dali-dali niyang tinakpan ang bibig. Ngunit hindi ito kumilos at nanatili lang sa dating pwesto. Because I want to start something with you. Something with me? Ulit niya. Sa pagkakataong iyon, ay buong lakas niya itong tinulak paalis sa kanyang ibabaw. At nang maupo ito, ay tumuwid na rin siya ng upo. Something like what? Something that involves only us and our feelings. Isang bagay na for once, hindi nakasentro sa kambal. Na hindi silang dahilan kung bakit natin ginagawa. Gusto mo na mag-date tayo? Parang nanguhulang tanong niya. Gusto mo akong maging asawa? Maging girlfriend or something close to that? Agad-agad? What do you mean agad-agad? Yuka, magdadalawang buwan na simula na mag-reconnect tayo. Sapat na sa akin ang 2 buwan na yun para magdesisyon na I want more from you. I want you not just as the mother of my children, but as my woman. Ilang araw ko na rin gustong sabihin to sa'yo eh. Pagtatapat nito na dahilan para mas lalong mamilog ang kanyang mata. Am I moving too fast for you? Is all of this out of line for you? Mama! Papa! Palakas na sigaw ng kambal habang patuloy na kinakalabog ang saradong pinto. Dahil alam niyang hindi titigil ang dalawa sa pagkatok at maya-maya ay matotorete na siya sa kaingayan ng mga ito, ay tumayo siya nang hindi nabibigyang sagot ang tanong ni Javier. Plano niyang balikan ang pag-uusap nila, ngunit sa pagsisimula ng pasukan, habang siya ay kailangan na ring simulan ang bagong line of designs na gagamitin sa Tokyo Fashion Week at sa paglapit ng 75th founding anniversary ng Castellano Tech, ay hindi na ulit nila nabalikan ang naiwan sa ering usapan. Hi! Hello! Mama to Earth! Earth to Mama! Mabilis niyang ipinilig ang ulo sabay tingin kay Hikari na hawak ang pink diamond stud na alam niyang kay Javier nito nakuha. Thanks, Mama! Anito sabay harap sa kanya matapos niyang maikabit ang higaw sa tenga nito. Papa brought you one too. Mas malaki ng konti kaysa sa akin. Pero sabi niya, kaya raw mas malaki kasi big ka. At ako hindi pa big girl. Pero magkamukha naman po. Mama, suot mo na rin. Suot mo na. Paghihikayat nito. Ang Kuya Noah mo. Kasama po ni Papa. Si Papa ang katulong niyang mag-prepare para sa party ng company. Mama! Yes, baby? Alam mo bang super excited ni Kuya maghanda kasama si Papa? Narinig ko nga nagpapatali siya kay Papa ng necktie kahit na marunong naman talaga siya nun. Si Kuya pa, baby. Pero shh ka lang ah. Na sinabi ko yun sa'yo ah. Kapag nalaman niya na dinadaldal ko yun sa'yo, magagalit kasi yun eh. Okay, secret lang natin. Hindi ko sasabihin. What do you think? Bagay ba? Tanong niya pagkatapos isuot ang pink na stud. Nakangiti itong nag-thumbs up sa kanya at sa biglang pagseryoso nito ay hindi niya napigilang pangunutan ito ng noo. What is it, baby? Mama, hindi niyo pa rin po ba boyfriend si Papa? Di ba po anak niyo po kami? Pwede po bang kami na lang ni Kuya ang mag-decide for you? Parang ikaw na magde-decide para sa amin ni Kuya kapag hindi kami makapag-decide. Hikari, Hindi po ba pwede yun? baby, Gustong-gusto po namin ni Kuya na maging totoong family tayo ni na Papa eh. totoong family naman tayo ah. Hindi po. Sabi sa internet,
Binubuo raw ng mag-asawa at mga anak ang isang pamilya. E di ba po, hindi pa kayo kasal ni Papa? Ayaw niyo po ba siyang pakasalan? Hindi niyo po ba gusto si Papa? Pogi naman siya at mabait sa ating lahat. Gusto. Gusto ko ang papa niyo. Gusto ko siya. Pero baby, may mga bagay na hindi ganun kasimple. May mga bagay na kailangang pag-isipan at ang pagpapakasal ang isa sa mga bagay na yon. Nakangiti niyang inayos ang bangs nito habang ang daliri niya ay marahang kinukuskos ang natural na pinkish na pisngi nito. Promise, kahit hindi kami kasal ng papa niyo, family pa rin tayo. Family tayo and nobody can say otherwise, okay? Okay po, Mama. Sorry po kung makulit ako at parang pinipilit kita. Naiintindihan ko po. Saad nito sa maliit na tinig bago muling yumakap sa kanya. Sa kabilang banda, hindi na itinuloy pa ni Javier ang pagbukas ng pinto ng master's bedroom kung nasaan ang kanyang mag-ina. Narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa at kung maaari ay ayaw niyang malaman ni Yuka na narinig niya ang lahat. Kaya bago makapagsalita ang kalalabas lang na si Noah sa kanyang kwarto, ay agad niya itong sinenyasan na manahimik. Nagpatiuna na sila at sa kotse na sila naghintay kina Yuka at Hikari. Sir, hinahanap po kayo ni Sir Linus. Gusto niya raw po kayo makausap sa opisina niya, ora mismo raw po. Bungad ng kanyang sekretarya pagbaba nila sa limo, dahilan para mapatingin sa kanya ang mag-iina. May problema ba? Bakit parang ang seryoso naman ang nangyayari? Bulong ni Yuka. Aakyatin ko lang si Papa sa opisina. Ikaw munang bahala sa mga bata. Bilin niya. Babalik ka ba kagad? Tanong nito sa garalgal na boses, dahilan para muli niya itong lapitan. You don't like the crowds? Hindi sa hindi ko gusto. Feeling ko lang dudumugin nila kami ng mga bata at marami silang itatanong kung sino ako o ang mga bata. Don't answer them. Ako ang sasagot sa media kung sino ba kayo sa buhay ko. Emily, ikaw na munang bahala sa kanila. Anya sa sekretarya. Nang maramdaman niya ang paghawak ni Yuka sa kanyang braso, ay muli niya itong tiningnan. Yes, baby. Ipapakilala mong mga bata. Kayo ng mga bata. I will tell the world how important you are to me. Seryoso niyang sagot bago ito hinalikan sa noo at iniwan sa pangangalaga ng maaasahan niyang sekretarya. Pa, pinatawag niyo ako. Why? What is this pressing matter? At inuuna pa natin ito kaysa sa festivity sa baba. May ngiti sa labing tanong niya pagpasok sa opisina. Marahas at may diing binaba ng kanyang ama ang samot-saring papel na isang tingin niya lang ay kumpirmado niyang may kinalaman sa kanyang mag-ina. What the hell is this? Paunang tanong nito. My family. Look, I was gonna introduce them to you tonight. Hindi ko pinalam sa iyo tungkol sa kanila. Sa pamamagitan lang ng tawag. Kasi importante ito. At gusto ko na personal mong malaman. Sa muli niyang pagsulyap sa mga dokumento, ay unti-unti na ring umigting ang kanyang panga. And since when did you start putting someone on my tail? Pinususundan mo ko. Bakit? Para saan? I don't want you to get the wrong idea, son. This is for your own good. Alam mo ang kondisyon mo. At ang pinasusunod kong tao sa'yo, added security and assurance lang na walang mangyayari sa'yo. I know that you are just protective of me. Which is why I'm trying to understand. Do what you want. Kung para sa peace of mind mo, pasundan mo ko. Javier, tara na pa. Naghihintay sila sa garden. Doon ko muna sila pinadala para hindi sila pagkaguluhan ng press. Alam mo bang bayaran sa Japan ang mama ni Yuka? Tanong nitong nagpapanting sa kanyang tenga. Tahimik siyang lumapit sa kanyang table at nang makumpirma sa mga papel na nandoon na pinaimbestigahan nga nito si Yuka, ay agad niya yung pinunit at nikiniyumos. Javier, stop it pa. Ayoko mag-away tayo. Huwag nating pagawayan to. I am just trying to look after you, son. Akala ko ba naiintindihan mo ako? At hindi ba dapat naiintindihan mo rin ako pa? Kung saan nagagaling ang galit ko ngayon? You're being careful with your words. But I know what you're trying to do. You're disrespecting her pa. Binabastos mo ang nanay ng mga anak ko. Ang babaeng gusto kong pakasalan. Pakasalan? Papakasalan mo babaeng yun. Kailan mo lang siya nakilala? 2 months ago? More than 2 months ago? Alam mo ba ang pinapasok mo, Javier? Yung kambal.
Pina-DNA test mo ba? Sigurado ka ba na sa'yo ang mga batang iyon? Mabigat ang paghinga at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang ama nang bigla niyang dinampot ang kanyang nameplate at hinagis iyon malapit dito para mapatigil ito. For the second time, I will ask you to stop disrespecting her. Huwag mo namang hayaan na mawalan ako ng respeto sa'yo, pa. Na masira tayo nito. Anya bago ito talikuran. Javier, you know your condition. How complicated your condition is. You can bed any woman you want. But we both know that you are not capable of having a family because of your amnesia. Hindi ba't ikaw na rin mismo ang nagsabi sa akin nun? Kaya nga tinanggihan mo lahat ng marriage na pinopropose ko sa atin. Then, it seems like I praise it wrong pa. Kung hindi sila, ayoko. Ayoko magpamilya ng iba. Iho, makinig ka sa akin, okay? I am your father. For years, I know what is best for you. But right now, I think you don't. Papakita, hindi ka Diyos. Hindi ka parating tama. Javier! Malakulog sa lakas na tawag nito sa kanyang pangalan. You know what pa? You're right. Komplikado ang kondisyon at kung titingnan ng mabuti. Parang ang selfish ko nga na inanagay ko sila sa ganong sitwasyon. But Yuka and my kids, they were so patient with me. They are understanding. At si Yuka, she was scared at first. But she did everything she could to understand me. Siya yung unang babae na nakilala ko na hindi nag-freak out sa kondisyon ko. Kaya mali ka pa. Mali rin si Mama. Hindi lang kayo ang may kakayanang magmahal sa akin. Kahit na nagkaganito ako. Hindi ka lang kayo ang pwedeng magmahal sa akin. Kaya wag niyo akong ipagdamot. Malalim siyang bumuntong hininga at ilang segundong nakipagsalubungan ng tingin sa kanyang ama. Bakit hindi mo makita na masaya ako? Na ang saya-saya ko. Bakit di mo ko suportahan? When I asked them to be in my life, I knew what I was risking. But I risked it anyway. Kasi nakita ko agad na hindi ko kaya na wala ang 3 tao na yun sa buhay ko. Ngayon kilala ko na sila. Javier, we're done here pa. We are done talking. Unless you reflected at alam mo na kung anong mali mong ginawa. At sinabi tungkol sa pamilya ko. At nag-apologize sa akin at kay Yuka. Dahil ginudge mo na siya agad bago mo pa siya nakilala. Then I think it's best if we keep our distance from each other. Ano? Nanggagalaiti at parang sasabog ang litid sa leeg na tanong nito. You were protective of our family. And I'm protective of mine. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ito rin ang gagawin mo, hindi ba? Tanong niyang hindi na nito naimikan. Tulad ng nauna niyang plano, ay formal niyang ipinakilala sa lahat ang kanyang pamilya. At bagaman in-expect ni Yuka at ng kambal na makikilala ng mga ito ang kanyang ama, laking pasasalamat na lang niya na hindi na nagtanong ang mga ito. Hindi ka pa tapos i-encode ang mga dapat mong i-encode? Tanong ni Yuka pagkatapos nitong kumatok sa pinto ng kanyang kwarto pag-uwi nila sa bahay. Tapos na. Ang mga bata. Nagpapahinga na. They had a blast. Everyone in the company adores them. Lalo na si Noah. Sobrang minimi mo raw. Pati ang interes mo kuhang-kuha niya. Iyon, uminom lang sila ng gatas at nakatulog na. Can you give me a hug? I feel like I need one. Request niyang akala niya ay hindi mapagbibigyan. Kaya laking gulat niya nang ibukan nito ang braso at ito pa mismo ang yumakap sa kanya. 5 minutes. Just 5 minutes. You can hug me as long as you want. And as tight as you can. Makahulugan nitong sabi. Dali-dali siyang kumulas mula sa pagkakayakap dito. Sa pagsasalubong ng kanilang mga mata ay nakuha niya na ang kumpirmasyong kailangan. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Okay, medyo sinadya ko ngang makinig sa pinag-uusapan niyo ng Sir Linus. Kasi nakita at naramdaman ko na may kakaiba ng sinabi ni Emily na hinahanap ka ng papa mo. Hindi ako mapalagay kaya sinundan kita. Narinig mo? Lahat ng sinabi ni Papa. Tumango ito dahilan para mataranta siya sapagkat hanggat maaari ay ayaw niya na sanang malaman nito ang nangyari. Narinig ko ang lahat ng sinabi niya. Pati na rin ang pagtatanggol mo sa akin. Thank you, Javier. Thank you for what? Na naniniwala kang hindi ako manloloko. Na hindi mo ginamit ang past ng mama ko o ang pinagmulan ko laban sa akin. I would never do that. Your mother's past is not yours. And even if she had her fair share of shameful past, kami rin naman.
Si Papa rin naman. May kahiyahiyang nakaraan. Hindi kami perpekto, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang taas-taas ng tingin niya sa akin. Javier, you're being protective of us. Kaya ayaw mong pakinggan ang logic ng papa mo. But really, I think he is just trying to look after you. Baka sinisigurado niya lang na hindi ka masasaktan. Siguro, natatakot lang siya na maiwan ka kapag nahirapan ako sa sitwasyon at sa kondisyon mo. Pero hindi ko yun gagawin. Hindi namin yun gagawin ng mga bata. Anito sabay halik sa kanyang pisngi na tumunaw sa kanyang puso. Hindi niyo ako iiwan kahit na kailan. Hinding-hindi. I just saw you cross every line to fight for me. For our family. And I would do that too. Ipaglalaban ko rin ang pamilya natin. Pero hindi ako makikipagtalo sa papa mo. Hindi. Litong-litong ulit niya. Then what's your plan? Ipapakita ko sa kanya kung anong nakita mo sa akin. Paniniwalain ko siya at kukumbinsihin ko siya na hindi ka maiiwan sa ere kahit anong mangyari. I think, yun lang naman talagang kailangan niya eh. Assurance na hindi ka masasaktan dahil tulad ng sina Hikari at Noah ang mundo mo. Ikaw ang mundo ng papa mo. You could be in your 50s or more, but in his eyes, you're still his baby that he would do anything to protect. Muli nitong hinalikan ng kanyang pisngi. Kaya wag ka nang mag-alala. Kami ng kambal ang bahalang manuyo sa kanya. Yun kaya ang expertise namin. Thank you, Yuka, for trying to understand that old man, even when he is being unfair to you, kahit na hindi mo naman talaga kailangan. Kailangan, Javier. Importante kami sa'yo at ganun din ang papa mo. At sisiguraduhin ko na pareho kaming mananatili sa piling mo, sa buhay mo. Hindi mo kailangang mamili. Paninigurado nito na parang musika ang kumomfort sa kanya ng gabing yun. Mama, hindi pa po ba tayo papasok? Naiinip na tanong ni Noah habang nakatanaw sa mataas at kulay itim na gate ng mansyon kung saan nakatira ang ama ni Javier. Mama, tanghaling tapat na po eh. Ang init-init. Gusto mo ba maging dried kids kami ni Kuya? Dried kid, sick? Tanong ni Noah sa kapatid. Oo, dried kids. Parang dried fish pero hindi kasi tayo fish. Kaya dried kids ang sabi ko. Paliwanag nito sa kakambal. Mama, kung hindi ka pa ready mag-doorbell, what if sa car muna kami ni Kuya? Hindi, papasok na tayo. Papasok na tayo kasi papupunta tayo sa car. Susundan ko kayo at kapag sinundan ko kayo ron, baka tuluyan na akong umatras. Teka po, sino ba kasi nakatira sa big house na to? Ani Hikari, ang lolo nyo. Si Lolo Linus, papa ni Papa. Paninigurado ni Noah. Ganito kasi yun, may misunderstanding ang papa nyo at ang papa niya. At alam nyo naman minsan, para magkabati ang dalawang tao, kailangan natin silang tulungang magkabati, di ba? Pero Mama, mabait po ang papa namin ni Kuya eh. Hindi siya basta-basta nangaaway, di ba? Kung inaway niyang papa niya, baka kasi bad yun. Hikari, ang judger, bad kaya yan. What? I am just saying. Pwede rin naman na ganun, Kuya. Hikari? Tawag niya sa unika iha dahilan para agad nitong putulin ang distansya sa pagitan nila. Yes po, Mama. Tinanong mo nung nakaraan kung papakasalan kong papa mo, hindi ba? Opo. Oo ang sagot ko. Kapag napagbati na natin ang papa mo at ang lolo Linus ninyo at nakuha ko na ang boto niya, pwedeng-pwede na kaming ikasal ng papa nyo. Hindi niya na natapos ang sinasabi sapagkat nagmadali ng tumakbo si Hikari sa gate. Nagdoorbell at kumatok gamit ang kamay. Yes, Noah. Baling niya sa isa pang anak ng kalabitin siya nito. Curious lang po ako, Ma. Bakit kailangan niyo po ng boto ni Lolo Linus? Eh di ba po hindi naman kayo tumatakbo? Nangingibabaw ang kamusmusang tanong nito na hindi na niya nasagot pa sapagkat bumukas na ang gate ng mansyon. Ay, kay cute na mga bata at ang laki ng pagkakahawig kay Javier. Saad ng babae na sa wari niya ay nasa 40s na. Sa suot nito at ayos ng buhok ay hindi na nito kailanganin pang ipakilala ang sarili. Sapagkat sigurado na siya na ito ang mayordoma ng mansyon. Pinapasok agad sila nito. Bakit ba kayo nangingialam? Eh ayaw ko nga sabi. Ano bang hindi nyo maintindihan sa sinasabi ko?
Nagtatagalog na nga ako. Sigaw ng pamilyar na boses dahilan para mapatingin siya sa ikalawang palapag. Ilang saglit pa ay nakita niya na ang pagbaba ng isang kasambahay, bitbit ang tray na may lamang iba't ibang klase ng gamot at lugaw. Okay, Hep. Stop! Please stop! Ano po yan? Para kay Lolo ba yan? Tanong ni Hikari habang si Noah ay nakaharang sa daraanan ng ninenervyos na kasambahay. Manang, si Don Linus ayaw pa rin kumain at uminom ng gamot. Ang pula-pula niya eh. Mukhang ang taas-taas ng lagnat pero ayaw magpagamot. Naiiyak nitong sabi sa mayordoma. Hay nako, talagang matandang yun. Ang hirap-hirap kunin ng timpla. O siya, akin na yan. Ako ang magdadala at baka mapilit ko siya. Sabi ng mayordoma. Ngunit bago nito makuha ang tray mula sa kasambahay, ay kinuha niya na. Ma'am, pwede bang ako na mag-asikaso kay Sir Linus? Pakitingnan-tingnan na lang po ang kambal. Malikot po kasi ang mga yan eh. Binalingan niya ang mga bata. Hikari, Noah, dito lang kayo Titingnan ko ang lolo niyo sa taas. May sakit pala kasi siya kaya hindi mo na kayo pwedeng lumapit. Baka mamaya mahawa pa kayo. Okay, Mama. Promise, behave lang po kami. Wala po kaming gagalawin para matuwa sa amin si Lolo. Dagdag ni Noah sa naunang sinabi ng kakambal. May ngiti sa labi niyang tinalikuran ng lahat na agad ding nawala nang marating niya na ang kwarto ng masungit na doon. Oh God! Hindi makapaniwalang bulalas nito ng pagkakita sa kanya. Celia! Celia! Pumarito ka nga. Anong ginagawa ni Yuka rito? Bakit siya nandito? Hindi ka dapat nagpapapasok ng kung sino. Hindi ka dapat nagpapapasok ng walang pahintulot ko. Celia! Sa laki po ng pool niyo, baka nahila na ng kambal si Manang Celia para mag-swimming. Ang kulit-kulit pa naman ng mga yon. Kaya paniguradong hindi niya mahihindian at hindi niya na po kayo maririnig, Don Linus. Celia! Muli nitong tawag sa mayordoma. Nang wala itong makuhang kahit na anong tugon mula sa katiwala, ay malalim itong bumuntong hininga saka bumaling sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ng matanda na hindi na rin ito nadugtungan pa matapos niyang pasakan ng thermometer ang bibig nito. 39.6. Ang taas po ng lagnat ninyo. Kainin niyo po muna itong lugaw saka po kayo uminom ng gamot at magpahinga. You don't have to nurse me. Hindi na ako bata. Yun naman pala eh. Bakit talo niyo pa po ang mga anak ko sa pagpapahirap sa kasambahay niyo na pakainin kayo at painumin kayo ng gamot? Sagot niyang ikinalaki ng mga mata nito. Ngunit sa huli ay tinanggap na rin ito ang kutsara mula sa kanya. Just so you know, I told Javier that I don't like you. Alam ko po, narinig ko, at hindi ko rin naman kayo gusto. Oh, ayun naman pala eh. Ano bang ginagawa mo rito? Pero gusto ko po ang anak ninyo. Gustong gusto. Matagal-tagal na rin. It was 8 years ago when I developed something for him. Nanatigil kasi nagkalayo kami. Pero ngayon, nandito na naman yon at mas malalim. Mas matapang. Hindi na kayang pigilan. Dahan-dahan itong ibinaba ang kutsarang hawak, sabay tingin sa kanya na para bang hindi nito kayang paniwalaan ang kanyang narinig. Gusto ko po ang anak ninyo, sir. Kailangan siya ng mga bata at kailangan ko rin siya. At kahit na magmatigas siya ngayon kasi galit siya sa inyo, alam kong kailangan ka rin niya. Wala na akong magulang, sir. At kahit na wala ng mama ko at ang papa ko, hindi ko alam kung nasaan. Kahit na matanda na ako, may mga pagkakataon na kailangan ko ang mama ko. A child never stop needing their parents. Just like how a parent never stop loving their child in their own way. Can't you give me a chance to at least prove myself that I will stick by your son's side, like how he will stick by my side? Tanong niya na hindi nito sinagot. Naghintay pa siya ulit ng ilang segundo. Ngunit nang magsimula itong kumain, ay saka siya nagdesisyon na iwan ang matanda at hayaan na ito. If you break his heart, his mother in heaven will see it and it will break her heart. Kahit hindi ko nakakita, hindi ko kayang isipin na nasasaktan ang asawa ko dahil nasasaktan ang anak namin. Makahulugan itong panimula dahilan para mapabaling siya rito. Pero kung nandito ka at nagpapakumbaba sa akin, nanunuyo kahit ako may kasalanan at pilit kaming pinagbabating mag-ama, ibig sabihin, mahal mo nga ang anak ko at hindi mo siya sasaktan. Opo,
Hindi ko po siya sasaktan. Pangako niya. Sa pagtango nito bago nito pinagpatuloy ang pagkain, ay alam niya na agad na nakuha niya na ang blessing ng akala niyang masungit na matandang lalaki at malaki ang tsansa na bago matapos ang taon ay formal na siyang magiging Mrs. Castellano. Bukod sa boto ng kanyang magiging in-law, ay nakuha niya rin ang engagement ring na pinaubaya nito upang gamiting pang-propose sa kanya ni Javier. At pagkatapos ng ilang buwang wedding preparation, ay dumating na rin sa wakas ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Pagdating sa harap ni Javier na naghihintay sa dulo ng aisle, ay agad na bumitaw ang kambal sa kanya para yakapin ito at halikan. Pagkatapos ay muling bumalik ang mga ito sa tabi niya upang mayakap din siya at mahalikan na agad niyang sinukrian. I still can't believe it, kuya. Our parents are finally getting married. I can't believe it. Ang galing-galing naman ng shooting pinag-wishan natin sa Tokyo. Tinupad nga yung wish nating dalawa. Kayo sa shooting star? Naiintrigang tanong ni Javier sa kambal na tinanguan ng dalawa. Bago tumakbo ang mga ito, piyo ko nasaan ang lolo Linus ng mga ito. Hindi ko pala nabanggit yun sa'yo. Anya habang dahan-dahan silang lumalakad papunta sa altar. Few months ago, I heard and saw them wishing on a shooting star. They wish you, and their innocent wishes punched me in the gut. We end up packing all our bags to come all the way here para matupad ang wish niya. Naluluhan niyang pagtatapat at mabilis siya nitong inalo at sinubang patigilin. I'm glad that I found the courage to look for you and miss you again after everything that happened. Because now here we are. We are getting married. At habang buhay ako magpapasalamat sa iyo, Yuka. If it weren't for you, I'd still probably live a colorless life. Ikaw, kayo ng mga bata, ang kulay ng buhay ko. You are my strength and forever. The only love of my life. I love you. Ay, ito. Bulong niya at bagaman hindi iyon ang unang beses na sinabi niya ang mga salita yun sa kanyang groom, pakiramdam niya ay mauubusan pa rin siya ng hininga dahil sa kilig. Sa halos 3 dekadang pamumuhay niya sa mundong ito, ay matagal nang natutunan ni Yuka na minsan mas mainam mag-let go para sa peace of mind. Ngunit ngayon, napagtanto niya na may mga bagay rin na bagamat masakit at nakakatakot ipaglaban, ay kailangan munang ipaglaban at panindigan tulad na lang ng pag-iibigan nila ni Javier na sinubok ng iba't ibang problema na bagaman hindi perpekto ay alam niyang wala ng sintatag pa at paniguradong panghabang buhay na. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!